Good morning guys, it's 6:55 and online class ng yung mga bata today, online at synchronous dahil sa transport strike. Dito sila ngayon sa sala kasi may problema yung internet namin. Ay umabot dun sa study room. And ayun yung mga bata nagbe-breakfast ng donut dahil nag-take out ako ng donut kagabi. And si daddy lang yung gagawan ko ng baon and mag-heat up lang ako ng food. Dahil may leftover kami na mang inasal. Kumain kami sa labas kagabi, kaya may leftover, sinalang papabaan ko sa kanya and mamaya na ako magluluto ng para sa lunch namin and dinner and baon for tomorrow. Ito yung itsura ng kitchen guys. Yun lang yung mga kailangan kong ligpitin, plus kailangan kong gumawa ng pang lunch namin, yung food for today, and kailangan ko rin mag-mix nung pang lumpia ko ulit. Prep ko lang muna yung food ni daddy guys and see you later. And ito yung lunch ni daddy today guys. Meet up ko lang yung rice kasi nagluto na ako ng rice kagabi. So hindi ako, si Achi nagluto ng rice kagabi. And then nireheat ko lang tong chicken inasal. Salamat sa mang inasal para sa baon ni daddy today. Happy Monday guys! Ginawan ko rin pala ng kape si daddy guys. Tsaka may baon din siyang mga cookies para pang breakfast niya. Netong kape, pampagising. Dahil alam ko medyo antok yun. Dahil kagabi, nag-binge watch pa kami ng Walking Dead. Binabalikan namin ngayon yung season ng Walking Dead kasi ang tagal namin di nakapanood nun. So, ayan guys, agit ko na sa baonan niya to kasi paalis na rin si daddy. Tapos na ako maglikpit ng kusina guys. And ito na siya ngayon. Tapos na akong maghugas. Wala nang dishes sa sink. And ito yung mga hinugasan ko. Pati yung pinagawa ko ng coffee daddy kanina, inayos ko na rin. And ito na rito, malinis ulit, back in order, konti lang naman yung ginawa ko. Pero hindi pa ako nakapag-vacuum ng floor guys. Mamaya ko na gagawin siguro yon after ng class ng mga bata para hindi ako masyado makagulo sa kanila dito sa may sala. May problem kasi sa net namin, ang hina ng net namin, kaya dito lang sila sa sala pwede pumesto, ayaw umabot to sa study room. One day lang naman, bukas naman, face-to-face ulit na sila sa school. Mamaya na rin ako magluluto. Magpapahinga muna ako. Actually, pupunta muna ako sa master's bedroom. Doon muna ako magliligpit. And here's the master's bedroom, guys. Ito naman yung mga dapat kong ligpitin dito. Konti lang naman. Nakapag-ayos sila ng mga mattress nila. Natanggal nila lahat ng mattress nila ngayon dahil na-remind ko. And ito lang yung mga dapat kong i-pick up. Yung mga hanger na nakasabit. Yung mga things na wala sa mga pwesto nila. Kailangan lang ibalik kung saan dapat sila ilagay. And kailangan lang maglikpit ng bed. Yung pagba-vacuum, hindi ko gagawin yun dahil tuwing bago kami matulog, nagba-vacuum kami. So, ayan lang naman yung mga nilikpitin. Saglit lang to. Balikan ko kayo later. Tapos na ako maglinis ng master's bedroom, guys. Saglit na tidy up lang naman yung ginawa ko ngayon dito. Binalik ko lang naman yung mga gamit sa kanya-kanyang mga pwesto nila. And then tanggalin yung mga hindi naman dapat andito sa loob ng master's bedroom. And as much as possible talaga ngayon, gusto namin i-keep yung bahay na minimal lang yung laman. Kasi mas madaling ayusin kapag minimal lang ang laman ng bahay. Yung mga nagagamit mo lang naman talaga yung nakalagay sa loob ng bahay. Hindi rin naman masamang mag-add ng mga decors, of course, to give warmth sa mga spaces ninyo. Sabi nga nila, less is more. Pero syempre, kanya-kanya naman tayo ng style ng pag-decorate ng ating mga home sweet home. Pero sa akin talaga, mas simple, mas okay. Mas madali ring i-maintain. So, ayan guys, magpapahinga muna ako and then mamaya naman, balik sa kusina para magluto and natatry ko rin magsalang pa ng laundry today. Ito na guys, yung mga batang na-demote, napaalis sa study room. Kasi may problem nga kami sa internet namin. Hindi umaabot masyado ngayon doon sa study room. Kaya dito muna sila sa gitna. Tari dito rin sila nag-online class nung nag-umpisang mag-online class ng pandemic. So ngayon dito sila pinabalik. Dito malakas yung internet somehow. Ngayon wala kayong class, di ba? Laro silang class hanggang 9 or 9:30 pa. So nandyan lang sila, standby. Nag-breakfast na yan. Yung donut nga ang binreakfast, yung tinake out namin kahapon. So, ayan, setup nila ngayon, guys. Magulo, pero it will work. Isang araw lang naman to. There's no school kasi, transport strike nga daw. And, tomorrow, back to face na rin naman sila. So, ayan, guys. Yung kanya-kanyang laptop nila. Pinadala ko yung mga organizer nila ng mga books para pag may kailangan sila, mabilis lang. Tsaka ibabalik na nila ito kaagad lahat din sa study room. Say bye! Bye. Nakasalang na guys yung beef pares ko.
And medyo kinabahan ako dito. Nasobrahan ako ng vinegar. Nagkamali ako ng sukat. Pero tinansya ko, dinagdagan ko na lang siya ng soy sauce at tsaka water, hoping na mahabol ko pa rin yung lasa niya. Ito ngayon yung kaguluhan sa kusina, guys. And nakaready na rin yung mixer ko. At saka yung pang-chop ko ng mga veggies. Kasi gagawa na rin ako ng lumpia ngayon. And ito na yung mga ingredients ko ng lumpia. And nilagay ko na rin sa mixing bowl yung meat. Para i-mixer ko na lang yung paghahalo. Hindi ako mahihirapan. Yung recipe nito guys, na-share ko na to sa last vlog, sa mga previous vlog. Pa-check na lang po if gusto nyong gawin ito. Gawin ko muna guys yung lumpia. Tapos na akong mag-mix ng lumpia guys. And gumamit nga ako ng mixer. Yung paddle attachment yung ginamit ko para mas mabilis. Hindi nakakangalay ng braso. And ayan na, i-ref ko na to. And tomorrow ko na babalutin yung lumpia. Kasi hindi pa naman for this week to kakainin. Gusto ko lang may nakaprep ako laging lumpia sa freezer namin. Para anytime na gusto ng lumpia or pati naman magluto, meron na kaming madaling lulutuin kaagad na nasa freezer. Tapos nga ding i-pressure cook yung beef pares. Quick release ko na lang to and then lalagyan ko siya ng slurry para lumapot-lapot. Titikman ko rin syempre kung okay yung lasa. Luto na yung beef pares, guys. And sakto rin, malapit na rin mag-lunch yung mga kids. Though past 12 na, late yung lunch nila ngayon. Hindi na ako gumawa ng garlic rice, guys. Sakto na to sa steamed rice. Sa isang kalderong steamed rice. Pinatikim ko sa mga bata and tuwan-tuwa naman sila sa lasa. Masarap daw. And I think magiging staple na to ngayon sa mga lulutuin ko. Dati kasi hindi mahilig si Kambal sa pares, pero ngayon luckily nagustuhan nila at kumakain na rin sila. Na naman, happy na naman ang mommy heart ko. Let's eat, guys! Good morning, guys. It's 5:30 a.m. Ang hirap pumangon. Sobra. Ito yung itsura ngayon sa kusina, guys. Yung gagawa ko na sila ng baon. Mag-heat up lang naman ako ng beef pares. Pinatira pa para ngayong araw. Ito ay tsura dito ngayon. Itong mga canned goods na to, mga pinamili ko siya sa Shopee. And kailangan kong i-refund yan. Ang dami niyang dent. Sobrang sad ako dito. Ang daming dent. Okay sana yung nakuha kong deal. Ito siya lahat-lahat din. Meron tayong mantika party. Pero yung iba, basta ang daming problema. Ako napapaliwanag sa inyo kung anong nangyari dito. Pakita ko na sa inyo yung kusina dahil habang nag-heat up ako, liligpitin ko na rin to. Tapos na ako mag-prep ng baon, guys. And ito nga ang baon nila for today. Yung beef pares na niluto ko rin kahapon and then rice lang. Hindi na ako gumawa ng garlic rice. Ginarnish ko lang din yung rice nila ng parsley dahil wala akong toasted garlic din. Kaya ayan na lang nilagay ko para maging maganda lang itsura ng rice nila. Sobrang nagustuhan nila tong beef pares. And kahapon, grabe yung mga bata na nagda-lunch kami. Nakatatlong balik sila para kumain. Pati nung dinner, grabe yung kain nila. Akala ko nga walang matitira para maibaon today. Ang konti na nga lang ng meat. 2 kilo tong niluto ko. And ito na yun, guys. Ito na yung lahat ng tira dun sa niluto ko. Wala na akong tinira para sa akin. Hinahati-hati ko na lang para sa baon nila. And of course, kay Daddy gusto niya, may baon siyang chili oil. Gusto niya isama sa pares yan. Ito na ang baon seri natin for this Tuesday. Happy Tuesday, guys! Morning! Alis na sila, guys. Tuesday ngayon, may pasok na. Kahapon lang online class. And ready na sila. Say bye na. Pinakita ko lang sila sa inyo saglit. Si Daddy kanina pa nasa baba. Your water bottle. Andiyan na lahat. Bye! Mask! May mask ba yun? Bye. Bye, love you. Nakalis na yung mga bata, guys. And pakita ko muna sa inyo yung master's bedroom kasi naiinitan ako. Kaya pumasok muna ako dito. Ito na lang unang liligpitin ko. Doon nakapagligpit na naman ako sa my kitchen. Tapos na ako magligpit doon. Kailangan ko lang mag-tidy up ng konti sa sala kung may kailangan tidy up. And nakita ko yung floor kanina.
habang pinipicturean ko yung mga bata. Sobrang dumi ng sahig. Ang dami ng buhok at saka may kung ano-anong mga dumi sa sahig. So, tingin ko, kailangan kong mag-vacuum today. Pero, bago ko gawin yun, kailangan ko rin munang matapos yung ini-edit kong vlog. Dahil ngayong araw ko din i-upload yun. May laundry din akong kailangang i-fold dito. And kailangan ko lang namang ayusin yung bed dito. Ibalik lang sa ayos, and may batang din natanggal ng kumot niya. So, yun lang muna niligpitin ko ngayon, guys. And pagkatapos ko magligpit dito, upo lang ako saglit, and ayusin ko rin yun sa sala. Tapos na ako magligpit ng master's bedroom, guys. And pakita ko na lang siya sa inyo saglit lang. Magpapahinga na ako. Actually, uupo ako para mag-edit na ng vlog. Halos patapos ko na siyang i-edit kagabi pa. Kaso, syempre, time naman namin ni Daddy para mag-usap-usap ka, tinigil ko yung pag-e-edit. Magka-shower pa na si Daddy, kanito pa yung mga gamit niya. And andun pa yung liligpitin ko. Mamaya ko na rin gagawin yan pagkatapos kong mag-edit ng vlog. And then, mamaya ko na rin kayo ililibot sa sala, sa kitchen, at sa dining area. Araw-araw nyo naman din nakikita na yon. So, mamaya na lang, guys. Unahin ko muna yung maya upload ko today. Mabilis na ako nag-tidy up dito as usual. Kailangan lang namang ibalik yung lahat ng gamit sa mga pwesto nila. Na napakadali lang naman, pero ewan ko ba ba't nakakalimutan ng mga anak ko palagi yun. So, ayan na ang master's bedroom, guys. See you later. Pakita ko rin pala sa inyo yung study room, yung kids room sa ngayon. Nagligpit kami ng mga bata pag uwi nila kasi ang gulo-gulo dito. Hindi ko na napakita sa inyo yung before. Ang dami nilang kalat-kalat na gamit, damit, mga sapatos, yung bag nila hindi nakaayos. Kaya pinagligpit ko agad sila dito pagdating nila. Lalo na si Kyle, siya yung pinakamarami nakakalat na gamit. Pero hindi pa rin niya inayos ng maayos yung mga gamit niya. Kailangan ko pang i-go through yung mga gamit niya para lang mas maayos siya. And itong bed nila, tinuruan ko din yung mga girls kung paano aayusin ng mas madali lang yung bed. And itong wall art, bumagsak na naman yung isa kaya inayos ko rin to. And yung mga books ng mga bata, ang gulo-gulo na ng pagkakaayos niyan. Pero inayos nila ngayon. Pinag-clean ko rin ng shoes si Kyle. Yung rubber shoes niya, pinalinis ko. Inayos-ayos ko din tong closet ni Kyle kasi napakagulo ng mga pagkakahang niya ng mga damit. And then, naglagay pala ako ng hook dito sa loob ng door para yung mga clothes na gagamitin nila for the next day. Ayan na, dyan na lang nila ihahang. Di na kailangan nakalabas dito and hindi magiging magulong tignan na nakahang outside ng door yung mga damit nila. And then sa closet din ng girls, naglagay ako ng hooks dun sa mga door nila. Kasi mahaba masyado yung jumper nila. Actually, dito nag-start yun sa jumper nila. Ang haba, pag hinahang nila dito sa labas ng door, sumasahid sa sahig. Kaya sabi ko, magalagay ako ng hook para pa din nilang isabit yung damit nila. Sa ngayon, nakahang na yung gagamitin nila for tomorrow. Hindi ko pa ganong naayos yung mga nakahang nila na clothes. Sila pa yung nag-ayos niyan. Pero medyo okay na naman siya. Pero try ko pa rin i-check yung color coding ng mga damit para mas maging maayos tignan yung closet nila. Pero for now, okay na yan kasi pagod na rin kami. So, ayan na dito guys. Pahinga muna ulit ng konti, then magluluto naman ako ng dinner. Hindi ko pa kayo nalilibot sa kitchen at saka sa living area. Tatry ko, mapakita ko pa sa inyo later or bukas na lang ulit yun. Good evening guys! Nagagawa kami ng dinner ng mga bata. Itong itsura ngayon sa kusina. Si Shobe, siya yung mag-stir fry. Si Achi, inaasikaso niya yung mga hugasin namin. Ako, nagkakat ako ng veggies. Si Kyle, boss namin. So, ayan guys. Magluluto muna kami kasi kailangan kong tapusin itong hinihiwa ko. Kung gusto nyo malaman paano kami gumawa ng arroz alocobana, meron kaming video nun. Luto na ang aming arroz alocobana guys na walang saba. Hopefully, may sabang mabilis daddy today para tomorrow, yung mga baon nila may kasamang saba. And ito na yung sunny side up. And then, ito na yung aming giniling. Let's eat, guys. Kung napiplate to, tomorrow na lang para sa baon nila. Ito rin yung mga nakakatuwang niluluto for dinner, lalo't nagbabaon yung mga bata. Kasi for tomorrow, hindi ko na po problemahin yung lunch nila masyado. Dahil reheat ko na lang itong giniling. And then, magluto na lang ako ng egg. At kung may nabiling ang saba, yung samahan ko rin ng saba. Rice na rin nakaluto, so tomorrow, reheat ko na lang lahat yun sa microwave. Iwas ngarag, guys, para sa mga baon ng bata at ni daddy tomorrow. Good morning, guys. 5:41 na. And ang hirap bumangon. Actually, kanina pa ako gising. Natamad pa akong bumangon. Alam ko namang medyo saglit lang din to pagpe-prep ko ng food today.
And ito pa lang itsura dito sa kusina. Yung mga bata ay naghugas kahapon. Si Achi tsaka si Shobe naghugas ng mga dishes. Yan ang ganap dito. Hanggang ngayon, hindi ko pa papababa yung mixer kay Daddy. Mabigat kasi yan. Bawal ako magbuhat mabigat sobra, guys. Pero ako na nagbuhat pataas niyan. And hindi maganda yun para sa akin. Kaya siya yung pagbubuhatin ko pababa naman yan. Magpiprep na ako ng baon, guys. Pinapakita ko na to kasi liligpitin ko na rin to habang nagpiprep ako ng baon. And here's our baon for today, guys. Arroz ala cubana. Wala nga lang tayong saba na fried. Dahil hindi nakabili si Daddy ng fried saba yesterday. Nakisuyo akong bumili siya, kaso nakalimutan din niya. Hindi rin kami nakabili ng weekend. Dahil nakalimutan ko rin na kailangan rin pa ng saba dito. Pero okay lang, kahit ganito lang to, sobrang patok na to sa kanilang lahat. Actually, ito na ang huling serving ng aming giniling. Dahil naubos na, guys. And si Mami, wala natin ang giniling para sa kanya for this lunchtime. Pero okay lang. At least alam ko na gustong-gusto nilang lahat yung luto ko. Nag-uusapan nga namin Daddy kahapon. Grabe, ang lakas ng kumain talaga ng mga kids. Pero nakakatuwa din kasi mga picky eater sila. Pero pag gustong-gusto nila yung food, grabe naman silang kumain. Mga malamonsters sila. Hinit up ko na lang tong rice at saka yung giniling this morning. And then yung sunny side up lang yung niluto ko ngayong umaga. Siyempre nag-garnish din tayo ng konting parsley para mas magandang tingnan. Happy Wednesday, guys! Pakita ko lang sa inyo kung anong buong laman ng lunch bag nila. So ayan yung utensils nila. Si Kyle meron siyang yogurt, plus meron din siyang cookies. Ito may cookies din si Achi. Si Shobe naman, yun ang cookies niya, yung blueberry. Ang pinapakita ko lang lagi sa inyo, yung pinaka-meal nila. Pero yung snack nila, di ko pinapakita. And ito yun, guys. Normally, cookies lang yung mga snacks nila. Or kapag nagawa ko ng sandwich, may sandwich din. Say good morning. Good morning. Palisa sila, guys. And kabababa nga lang ni Daddy. Kaya pa sila naghihintay na gumising si Daddy. At sobrang antok si Daddy today. Sige na, go. Bye! Mask! Don't forget your things. See you later. Love ya. Bye. Mas bunso. Cellphone mo, dala mo. Saan? Bye. Close the door, ha? Oops. Pakita ko na sa inyo yung master's bedroom, guys. And may natira na naman tayong mattress for today. Tapos na rin ako magdinis sa kitchen. And kailangan ko lang mag-vacuum doon. Pero pumasok muna ako dito sa room kasi naiinitan ako sobra. And magpapalamig muna ako. Palamig meaning kasi nakabukas pa yung aircon dito. Kaya ito na muna ang unahin kong linisin, ligpitin. Para malamigan ako ng konti. And then after that, tatapusin ko naman yung sa labas. Papakita ko rin sa inyo yung after. Actually, konti na lang gagawin doon. Vacuum na lang halos. Dahil tapos na nga akong maglinis. And ito guys, yung mga ligpitin ko kahapon. Yung dapat kong i-fold, andyan pa rin siya. Hindi ko siya nagawa kahapon. Ligpit muna ako guys. And babalikan ko kayo later. Saglit na saglit lang to. Tapos na akong magligpit sa master's bedroom guys. And ito na ulit yung itsura niya. Back in order. Mabilisang tidy up lang naman dito sa master's bedroom. Kailangan lang ayusin yung bed, ibalik lang yung mga gamit sa mga pwesto-pwesto nila. And tapos na kaagad yung paglilinis dito. Every night after namin mag-dinner, nagba-vacuum din kami dito kaya hindi namin kailangan mag-vacuum tuwing umaga. Pero kapag nag-vacuum ako ng buong bahay, dinadamay ko rin vacuuming ulit tong master's bedroom. Para naman sure ako na malinis talaga yung mga hindi na-vacuum na area ng mga bata, yun yung mga chine-check ko. Mamaya asikasuhin ko naman yung mga dapat kong i-fold. Yung nakahang na damit sa gilid, kay Daddy yan kasi nandito pa siya. Hinatid pa niya yung mga bata sa school. Ayan na guys, ang master's bedroom. Pahinga muna ako ng konti and then maya-maya nilibot ko naman kayo sa labas. Meaning sa sala, sa kitchen, tsaka sa dining area. And tingnan natin kung aabot tayo ulit sa kids room, sa study room. Ito naman itsura sa sala guys. Maayos na. Onti lang naman yung niligpit ko dito. Onting tidy up lang ang ginawa ko dito sa sala. Kailangan lang straighten up yung mga pillows and then yung throw blanket.
maayos ang tingnan kaagad dahil ganun lang kabilis ayusin dito. But of course, yung sahig hindi ko pa nabavacuum guys. Mamaya ko gagawin siguro yun after lunch na. And ito naman sa dining area guys, tinanggal ko na yung mga canned goods na nakalagay dun sa dining table. And yung mirror, hindi pa rin nakakabit ni Daddy. Actually, nakabit niya na. And sad to say, nalaglag at nabasag na this time. Kaya kailangan namin bumili ng kapalit, naghahanap siya ng same size nito or kailangan magpakat na ng panibago. And ito naman na sa kitchen guys, malinis na ulit dito. But same thing katulad ng sala, hindi pa rin nabavacuum yung sahig dito. Hindi lang masyadong kita sa camera pero madumi na yung sahig guys. May mga dumi na yung sahig. And ayun talaga yung kailangan kong asikasuhin din today aside from kailangan kong magbalot ng lumpia dahil hindi ko nagawa kahapon yun. And kailangan ko rin gumawa ng dinner namin and pangbaon ng mga bata nila Daddy tomorrow. Nahugasan ko na yung mga dishes na kailangang i-hand wash. Wala nang laman yung sink and malinis na rin. Plus nakasalang na yung dishwasher. Hindi ko lang napakita nung Monday pero nalinisan ko na yung mga stainless steel na appliances. Isa tong ref, tapos itong water dispenser, itong aming oven. Nalinisan ko na rin to. Ayan, hindi na siya mukhang metal stick na kung ano-ano at smudge ng mga daliri at nakikita na lahat ng fingerprints. Also yung dishwasher, nalinisan ko rin yung front nun, yung microwave oven. Yung air fryer na lang, hindi ko pa nalilinis ng gusto. Back in order na lahat dito sa kitchen guys. And doon naman tayo sa kids bedroom. Or yung study room. Kasi sa ngayon, yun na rin ang kids bedroom. Kasi nga sira pa yung isang room. Pero pakita ko muna ulit sa inyo yung bahay guys. Yung view niya from the aquarium. Mukhang malinis tignan no, yung mga sahig namin. Pero may mga paunti-unti ng kalat yan. And pakita ko rin pala tong display cabinet. Kasi inayos-ayos ko nung nakaraan yan. Dahil may additional books ako. Minadagdag sa mga collection ko, kaya nagligpit din ako dito. Konti lang naman ang inayos ko dito, para lang magkasya siya, tsaka mas medyo mukhang mas malinis siyang tignan. Pasok naman tayo sa study room guys, and ito naman ang itsura dito. Medyo maayos yung bed, kasi hindi naman sila natulog dito. Ang tanging kalat lang na makikita nyo, ayan, yung mga damit nila, short ni Bunso, tapos may damit din dun sa bed, may hanger, and then syempre yung slippers nakakalat dito. And yung wall art, nalaglag na naman siya. Kailangan kong ayusin to ng mas maayos siya kasi dati yung pagditikitin ko siguro nito. All in all naman, malinis pa rin siya yung itsura niya. Sa pinakita ko naman sa inyo kahapon, halos wala naman masyadong nagalaw. Yung mga ginamit lang nila today, ang di talaga naligpit. Maayos pa rin naman dito talaga halos. Yun lang, yung mga pinagamitan lang nila ngayong umaga. May nakakalat na papel sa area ni Bunso. Pero all in all, okay na to. Maayos-ayos na siya. Pero silang pag-aayusin ko nito. Hindi ko liligpitin to guys. Hayaan ko yung mga bata na magligpit nito pag uwi nila. Good evening guys. Ano ginagawa mo na? Homework? May isang bata nag-homework. And tapos na akong gawa ng dinner. Pinapasikan ko na lang yung sauce. And baby back ribs yung ginawa ko. For dinner to and baon nila for tomorrow. Ito na yung sauce. Pinapasikan ko na lang siya. Yan. Hintay ko lang siyang medyo mag-thicken yung sauce and ready na to. Nakapaghugas na yung mga bata ng mga glass containers nila at saka mga utensils na ginamit nila sa school for lunch and nakapagsaing na din si Shobe. Yung mga bata ang nagsaing at saka naghugas ng mga lunchbox nila and ako nagsalang lang ako nung meal namin for tonight. And hindi ko pa rin nababalot yung lumpia, guys. Tinamad ako at gusto ko magpahinga at nagbasa lang ako ng book. Asikasuhin ko muna niluluto ko, guys, and balikan ko kayo later. Tapos ko nang i-prep yung dinner, guys. And baby back ribs, tapos yung side dish natin is corn kernel. Nanilagyan ko lang ng butter. Dalawa lang muna yung pinlate ko. Pwede naman magdagdag kapag kinulang pa. And medyo busog pa kasi kami ng mga bata dahil nagmerienda rin kami. Sorry guys, uunahan ko na kayo. Hindi ko ma-share ang recipe nito dahil kasama to sa online workshop na tinuturo ko po. If you want to avail yung online workshop, PM me na lang po para sa details ng mga online workshop ko. Ito pa pala yung ibang mga ribs na nakatabi. Madami sila guys, 3 kilo tong ribs na to. Let's eat guys!
After mag-dinner guys, ito naman ang hinarap ko. Actually, naantok na ako after mag-dinner. Pero sabi ko, gagawin ko na to. Harapin ko na tong mga kailangan kong i-fold kasi second day na to na hindi ko siya pinapansin and ayoko na umabot pa do bukas. And buti na lang ginawa ko na kasi saglit ko lang siyang ginawa guys. And at least bawas ito sa mga gagawin ko for tomorrow. Pwede na magpahinga tonight. Good night guys! Good morning guys! It's 6 a.m. na. Sobrang late ko nang bumangon. Antok pa talaga ako. And kung pwede lang, hindi bumangon today. Pero hindi pwede. Bawi na lang mamaya. Nakaready na naman yung mga pagkain nila, yung pang lunch ng mga bata, at saka ni daddy. I-heat up ko na lang yun. So, balikan ko muna kayo guys kasi kailangan ko ng bilisan to dahil baka malate pa sila. Hindi ko na pala ni-ref yung food kasi sobrang init pa kagabi. Iniwan ko na lang siya dito sa counter. Hindi naman to masisira. Hindi naman ganun kainit dito sa kusina. And ito yung mga hinugasan kahapon na kailangan kong ligpitin din kaagad. So habang nagagawa ako or probably baka hindi ko masikaso agad to ngayon. Dahil sobrang late nga ako nagising na. Ang hirap bumangon. 10 pa lang nakahiga na ako pero nagkwentuhan kami daddy hanggang 11:30. Nag-catch up lang dahil sobrang busy siya the whole day kaya nung gabi lang kami nakapagkwentuhan. And here's our baon for this Thursday guys. Medyo ngarag na umaga kahit naka-prep na to kasi kailangan ko pa rin i-pan fry yung baby back ribs and kailangan ko mag-heat up nitong corn. And late ako nagising guys dahil sa sobrang antok talaga. And yung rice nila, binudburan ko lang yan ng parsley flakes. And yung corn nga, hinit up ko lang yan sa butter. And ito na guys yung baon nila for this Thursday. Baby back ribs na full of the bone. Sobrang sarap ito. Ang dami nilang nakain kagabi. Pero sorry guys, di ko masishare ang recipe nito. Dahil gaya nga ng sabi ko sa inyo, part po to ng paid online workshop na ino-offer ko. So if you're interested, you can PM me guys sa Facebook ko po. And I'll give you the details ng aking workshop. Happy Thursday guys! For the late na mga kids, say good morning! Morning yan. Kailangan talaga nilang umalis guys. Ang lalaki ng mga baonan nung dalawa at ang dami nilang bit-bit na baon for today. Bye! May mga donut pa kasi silang dinala. Binigyan kami ng Jayco donut ni Achi kagabi. Bye! Ingat! Love you! Mask! Bye! Love you! Kita ko na sa inyo kaagad yung aftermath ng aking pagpiprep. Grabe! Ang gulo! Nagbaon din nga pala sabi ko yung mga bata ng donut. Bigyan kami kagabi ng Jayco ni Achi. Thank you, Achi! And, ayan nga ang ating kalat for today. Ang grabe, no? Kasi yung baon ng mga bata, kay Achi tsaka kay Kyle, hindi nagkasya dun sa smaller na bag. Dahil may donut pa nga sila. Tapos, noong una, ito dapat kong gagamitin baonan. Tingin ko masyado siyang maliit para sa rice at saka dun sa corn. Parang ang konti, yung magiging rice nila sobra. And, ayan. So, nagmamadali na talaga ako, guys. Talagang super nagmamadali na ako kanina. Dahil baka malate na sila. And 6:48 na nga, baba sila ngayon. Pero aabot pa naman sila. Malapit lang naman yung school dito sa bahay. Pero syempre depende sa traffic yun. Dahil papasok ng school, doon nagiging traffic. And may tira pa kaming ribs para mamayang gabi. So parang di ko kailangan magluto ng dinner guys. Bala ko pa na mag-bake to na sushi mamayang gabi. Ganun naka-meal plan namin. Ito guys, ang kaguluhan dito. And aayusin ko na to. Dahil ang sakit sa mata. So, mamaya na guys. Libot ko na kayo sa bahay guys. Dahil nakapaglikpit-likpit na ako ng konti. Quick tidy up lang naman ang kailangan kong gawin dito sa sala. Andito pa yung baon na ni daddy kasi nagka-shower pa lang siya. And sabi niya nga probably medyo late yung mga bata talaga ngayon sa school. 7 na silang nakaabot sa school. Though may grace period pa naman pero lagi silang umaabot sa school ng before 7. Late na din kasi talaga silang bumangon and late ko na silang nagising. Hindi talaga pwede yung ganong ka-late nagising sa kanila dahil medyo mabagal talagang kumilos yung mga bata guys. Masabuti na yung maaga sila tapos naghihintay na lang sila dito sa sala dahil hindi pa ako tapos gumawa ng baon nila. Or hinihintay nila si dading mag-prep dahil kagigising pa lang. Pero kanina tinutulungan din nila ako mag-prep ng baon nila. Sila nag-ayos ng mga utensils nila. And sabi ko sila na rin maglagay ng donut sa mga baonan.
Ito naman na ang kitchen ngayon guys. Kanina kita nyo naman, grabe ang chaos kaninang umaga. Ganun talaga kapag nagmamadali ka na sa umaga dahil late ka nagising, sobrang nakaka-stress ka agad at nakakahagard. Pero buti na lang, lahat naman kami tulong-tulong para matapos na talaga yung pagpe-prep ng baon nila. Ang bilin ko agad sa kanila, ayusin na nila yung utensils lang nila. And lagay lang yung donut kung sino magbabaon ng donut lagay sa baunan. Nag-workout naman yun para sa amin. Malinis na ulit yung kitchen guys, kanina, grabe. Parang lahat ang counter yata yung nagamit ko, naggulo ko. And ngayon, back in order na. Lahat ng counter, tinanggal ko na yung mga hindi dapat nandito. And wala nang laman yung sink. Nalinis ko na rin kaagad, nahugasan ko na, back in order na talaga dito. Yung baby back ribs siya yung sasandun pa siya sa may counter kasi medyo mainit pa sila. And dyan din ako kuha ng lunch ko kasi mamaya. Kaya nito sa kusina guys, and pupunta naman ako sa master's bedroom and doon naman ako mag-check kung ano naman ang naiwan sa akin na gawain. Yan talaga ang role nating mga nanay. And I'm sure mamimiss din natin to kapag wala tayong mga asikasuhing ganito. Ito naman pala yung view ng sala from the aquarium area. Mukha namang malinis na yung bahay. And medyo nakapag-vacuum kami kahapon. Pero kailangan pa rin yan ng mas maayos na vacuum ng mga sahig namin. Pasok naman tayo sa room ng mga bata guys. Tignan natin kung anong iniwan dito para sa atin. And ayan, maayos naman yung bed dito. Actually, kaya hindi na gano'n natugulo yung mga unan dito kasi may iba silang set ng unan na ginagamit for sleeping. Itong mga pillows na to, para dito sa room na to na talaga yan. And ito lang naman yung mga few things na kailangan kong i-pick up. Kailangan kong ayusin dito. And may nagsampay ng damit niya. Tingin ko si Shobe ito. And may batang nakaiwan ng cellphone ni Bunso yan. Yan lang naman yung mga kaguluhan dito sa study room. And kahapon, di ko nabalikan na ikabit yung wall art na nalaglag. So far, okay naman yung itsura dito. Hindi ganun kagulo. And kahapon din pag uwi naman nila, pinaglikpit ko sila. Kaya kung ano man yung kalat na nakikita nyo, yan yung kalat ng umagang pag-aayos. Tapos na ako mag-tidy up dito sa room ng mga bata guys. Sobrang konti lang naman kasing gagawin kaya ako na yung gumawa. Hindi ko na hinintay na umuwi pa sila para magawa nila yun. Konti na naman kasi iniwan nilang kalat, mabilis lang naman na yun para sa akin. Para tapos na rin kaagad yung isang room, may na-accomplish na kaagad ngayong umaga. At least pag uwi nila, mas makakapag-relax kaagad sila. And now off to the next room, sa master's bedroom naman ako guys. Dito naman ako sa master's bedroom ngayon guys, and ito naman ang ating liligpitin. Actually, yung mga mattresses nila, lahat iniwan nila. Nilabas na lang ni daddy pagka-uwi. Pagkahatid niya sa mga bata, ginawa niya na yun kasi alam niya na bawal ako magbuhat. Normally, pinapasuyo ko sa kanya na gawin niya. Pero this time, kusa yun dahil nakita niya nga na nandito pa yung mga mattress. Pinagbubuhat niya na agad. Naku, parang may mga test papers na nakalimutan i-sign si daddy na dapat dinala ng mga bata yan. And nandito yung donut, pinasok ulit namin. And then, di ko alam ba't ang daming chopsticks. Kung saan galing to mga chopsticks na to. So, ewan ko sa bag ba ni daddy galing yan. Pero di ko alam ba't biglang may mga chopsticks dyan na lumitaw. And ito yung mga kalat dito. Konti lang naman to and sobrang mabilis lang talaga to guys. And parang medyo makulimlim ngayon. Tingin ko uulan. And si daddy nagmamadali na nga kanina kasi malilate na daw talaga siya. Actually, late na daw siya today. Parang lahat ngayon ay late ngayong Thursday. Sobrang inantok talaga kami ngayon. And yun nga, sabi ko sa inyo, maaga naman kaming nakahiga. But kami ni daddy, nagkwentuhan pa kami. Inabot na kami ng 11:30 sa daldalan namin. Whole day kasi sobrang busy din talaga siya and hindi kami masyado nakapag-usap. Kaya naman nag-catch up kami tungkol sa mga kwento ng mga bata, tungkol sa kwento naming dalawa, sa mga nangyari sa amin maghapon. And yun lang talaga yung time namin. So ayan guys, magliligpit muna ako and see you later. Tapos na ako maglinis ng master's bedroom guys. Sabi ko naman sa inyo, quick tidy up lang talaga ang kailangan nitong master's bedroom. Kailangan lang ayusin yung bed, ibalik lang yung mga furniture sa pwesto nila.
Ibalik lang yung mga gamit sa kanya-kanyang pwesto and tapos na kaagad yung pagliligpit dito. Kaya naman hindi ko talaga pinapatagal to. Pagpasok ko dito sa master's bedroom, ayos na kaagad. Kasi alam ko saglit lang naman yun. And yung saglit na yun, laking bagay yun sa akin na hindi ko makikitang magulo yung paligid ko. And mas makakapag-relax ako kapag nakaupo na ako and naghumihinga ng konti. Kung mapapansin nyo guys sa bintana, sa view ko sa bintana, ang dilim, makulimlim, tingin ko uulan ng malakas. Sana umabot muna sa office si Daddy bago bumuhos pa yung ulan para di naman siya mahirapang magbiyahe. May mga gagawin pa akong iba guys pero sa ngayon, pahinga muna. Gusto kong maupo tapos magbasa ulit ng book. Yun ang gusto kong pahinga today. And then mamaya, kailangan ko mag-fold ulit ng laundry. Yung mga nakasampay pa dun sa sampayan area namin. Meron pa akong mga nilabhan doon kaya may mga fold pa ulit ako. And yung lumpiang Shanghai ko guys, kailangan ko na talagang balutin today yun. Di pa naman namin siya gagamitin pero kailangan ko na siyang balutin. Mamaya na ulit guys. See you later. Good morning guys. It's 6:30. And ito ang itsura ngayon dito sa kitchen. Gagawin ko lang muna ng baon si Daddy. Siya lang ang may pasok today. Yung mga bata, online asynchronous lang sila ngayon. Ito guys, yung mga hinugasan kahapon, yung mga baonan nila. Ito yung mga kailangan ligpitin dito sa kusina. Ito yung mga clean dishes na. Kailangan ko na ibalik yan sa mga pwesto-pwesto nila. Pero sa ngayon, mag-prep muna ako ng baon ni Daddy. Tapos na ako mag-prep ng baon ni Daddy guys. And gumawa rin pala ako ng iced coffee para sa kanya. French vanilla yung ginamit kong syrup dito. And then, nag-scrambled ako ng egg. And then, yung homemade longganisa, yung pinrep ko para sa lunch niya. Meron din siyang oatmeal cookies para kung magutom pa siya, meron siyang pang snack. Pero ginawa ko si Daddy ng breakfast. Nag-banana oatmeal na si Daddy for breakfast with strawberries. Nag-gym kasi si Daddy today kaya ginawan ko siya ng breakfast kasi alam ko siguradong gugutumin siya mamaya kapag papasok na siya sa office. Kaya kailangan mag-breakfast siya kahit light na breakfast lang. Sobrang gusto ni Daddy itong homemade longganisa na ginawa ko. And na-share ko na recipe nito guys sa mga previous vlog ko and pinakita ko na rin kung paano ko to balutin. Kung gusto nyo rin gawin to, balikan nyo na lang po yung vlog ko nun. Happy Friday guys! Tapos na ako maglinis sa kitchen guys and nakalis na rin si Daddy. Nag-tidy up lang naman ako dito, tinabi ko lang yung mga gamit na dry na sa mga pwesto nila at saka nagpunas ako ng mga counters. Balik lang naman yung mga dry dishes sa mga pwesto-pwesto nila and tapos na rin. Pero ang dami kong binalik sa pwesto kasi ang daming mga baunan na nagamit kahapon. Dahil nga dalawa na yung baunan nila plus meron pang donuts. So tatlo lahat yung nakalagay sa mga lunch bag nila. Hindi ko pa hinugasan itong nilutuan ko kasi maya-maya rin magluto naman ako para sa amin ng mga bata. And nahugasan ko na yung mga ginamit ko. Wala nang laman yung sink. Ayan na siya. For drying na din. Pati yung ginamit ko sa paggawa ng kape kay Daddy. Maayos na ulit ito sa kitchen guys. Back in order na lahat. And pupunta muna ako sa master's bedroom. Pahinga lang ng konti. And then maya-maya, magkasalang naman ako ng labahin. Nasort ko na yung kagabi kaya sasalang ko na lang yung labahin. Lunch tayo guys na mukhang breakfast. Ito daw ang gustong kainin ng mga bata. And na-miss nga naman talaga namin to. Isang buong linggo parang di kami nakakain ng ganito or ilang linggo na. Kaya naman, luncheon meat, scrambled egg, and pork and beans tapos sliced bread lang. Nakakamiss talaga yung mga ganitong food. Breakfast tayo guys, brunch tayo. Gagawa pa nga dapat ako ng soup pero tingin ko sobra na. Baka hindi na namin maubos. Kaya ito na lang muna. And hindi na ako nag-abala pang magluto pa ng bacon. Kain po tayo! Finally guys, nakapagbalot na ako ng lumpia. Kailangan ko pa dapat gagawin to nung Tuesday pa. Pero hindi ko siya nagawa ng Tuesday and Friday na ngayon. Ngayon ko pa lang siya nabalot. Total of 50 pieces itong nagawa ko and 1 kilo na meat yung ginamit ko dito. Kung gusto niyo pong malaman yung recipe ko nito and kung paano ako magbalot, sa mga previous vlogs ko po, meron po akong vlog nun kung paano po ang recipe ko nitong lumpia and kung paano ko po siya balutin. Gumagamit po ako ng piping bag para no mess and saka yung Bambi na lumpia wrapper, spring roll wrapper yung ginagamit ko para mas makapal at saka mas uniform tingnan itong mga lumpia. And it also helps kapag sukatin nyo na kaagad yung paglalagyan nyo para may sakto nyo yung size ng lumpia na gagawin ninyo.
Every 20 pala na nagagawa ko, pinifreezer ko tong mga lumpia para mag-dry up siya and hindi siya magdikit-dikit. And may parchment paper din yung pagitan, yung mga nagdoble, nagkapatong. Ito. Kasi 20 ang laman nito, nilagyan ko ng parchment paper yan. Pi-freezer ko na ulit to guys kasi pang next week pa namin to or depende kapag gusto namin kumain today or kapag gusto ng mga bata nito tomorrow. Pwede ko rin namang lutuin to. Good evening guys! So ayun na nga, sabi ko na instead na burger steak yung pagkain namin for tonight, ito na lang ang niluto ko kasi ito daw ang gusto ni Daddy. Lumpiang Shanghai tayo guys! Sinipag magluto pero tinamad mag-plating. Ayan na, wala nang plating-plating guys. Yun na lang kami kukuha. Okay na yan sa amin. That's it guys!